Naku po, sa ganito kalakas na ulan, mukhang magtatagal pa ako sa islang to. Malas naman. Bakit dito pa ako naabutan ng bagyo? Umuulan, hindi basta ambon, kundi bagyo na may dalang takot at panibagong yugto sa buhay ni Hana. Hindi ito kasama sa plano. Ang balak lang ni Hana ay magpahinga, mag-reconnect sa sarili, at maramdaman muli ang katahimikan na matagal niya nang hindi nararanasan. Dahil sa malakas na bagyong to, nag-iisa ako. Walang mabook na flight o biyahe, walang signal, walang mapuntahan maliban sa magpaikot-ikot sa resort na to. Nakaupo siya sa lounge area ng resort, hawak ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Basang-basa ang paligid at ang lamig ay tila umuukit sa balat niya. Mababaliw kaya muna ako rito bago ako makauwi? Stranded ka ba rito? Ilang araw na kitang napapansin na laging kausap ang sarili mo. Oo, mukhang hindi na rin ako makababalik bukas. Ikaw, turista ka rin ba? Hindi naman. May bahay ako rito, pero hindi rin ako dito nakatira. Umuuwi lang para sikasuhin ang maliit kong negosyo. Natsyempohan nga lang din ng ulan kaya hindi makauwi ng Maynila. Marahang napangiti si Hana. Para sa kanya, ang may makakausap ng ganito ay malaking bagay na dahil ilang araw na siyang nababagot. Ako nga pala si Leo. Ito naman ang aso kong si Mara. May maliit akong dive shop sa likod ng resort. Kung gusto mong dumalaw doon at tumingin ng mga gamit, welcome ka. Bahagyang natawa si Hana. Kaya mo ba ako nilapitan ay para bentahan? Hindi ko naman magagamit ang mga yon kasi nga may bagyo ngayon eh. Hindi naman. Gusto lang kitang makausap. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Pero matumal ang benta dahil sa bagyo. Kung makakapili ka ng magugustuhan mo, malaking bagay na yon para sa amin ni Mara. Nagdalawang isip si Hana. Hindi siya basta nagtitiwala. Pero sa gabing iyon, sumama siya nang walang masyadong iniisip. May kape ka ba ron? Oo naman. Sumama si Hana at sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa bubong ng shop ni Leo, unti-unting lumambot ang kanyang loob. Napag-usapan nila ang mga sugat na hindi madaling gamutin, ang mga alaala ng kabiguan at ang mga pangarap na tinabunan ng realidad. Teka, marketing strategy rin ba to? Ang alin? Itong pakikisama mo sa akin. In fairness umuubra siya. Ngayon lang ako naging ganito kakomportable sa isang tao. Nakakakilala ko pa lang. Baka dahil masarap akong magtimpla ng kape. Masarap ka nang magtimpla ng kape, pero hindi dahil doon. Sabay silang nagtawanan hanggang sa natahimik silang pareho at nagkatitigan sa isa't isa. Single ka naman siguro, di ba? Tumango si Leo at ngumiti. Oo, ikaw ba? Tumango rin si Hana. Unti-unting gumapang ang mga daliri ni Leo patungo sa kanyang kamay at marahan itong hinawakan. At sa dahan-dahang paglapit ng kanilang mga labi, nagsara ang mundo. Nawala sa isip nila ang bagyo. At ang tanging nasa isip lang nila ay ang namnamin ang bawat sandali ng gabing iyon. Mommy, are you okay po? Napapitlag si Hana. Agad siyang lumingon at nakita ang anak niyang si Conan, 6 na taong gulang. Nakapangtulog na ito, ngunit tila may hinahanap pa. Okay lang naman ako, anak. Teka, may hinahanap ka ba? Mommy, di ko po makita kasi si Goryo. Napangiti si Hana. Tumayo agad siya at tinuro ang laruan na nasa ilalim ng throw pillow. Ayan o, nadaganan mo yata kagabi. Agad namang napabilis si Conan. Ang galing mo po, Mommy.
Kapag may mga nawawalang mga gamit, ang bilis mo pong mahanap. May superpowers ka po ba? Ay nako, oo. Lahat ng mga nanay ay may ganoong superpowers. Natutuwang sabi ni Hana habang ginugulo ang buhok ng anak niya. Kung ganun po, Mommy, kaya mo rin po bang hanapin ang daddy ko? Sabi niyo po kasi hindi niyo alam kung nasan siya. Pero baka mahanap mo rin po kapag sinubukan mo. Bahagyang napaawang naman si Hana dahil sa sinabi ni Conan. Idinaan na lamang niya ito sa pilit na tawa. Ikaw talaga, Conan. Paano ko naman mahanap ang daddy mo? Bigla na lang siyang nawala noon na parang bula. Iniwan niya po ba tayo, Mommy? Umiling si Hana at marahang ngumiti. Hindi, anak. Mabait ang daddy mo. At alam kong magiging mabuting daddy siya sa'yo. Pero kasi may mga nangyari na hindi niya naipaliwanag sa akin ng maayos. Hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Pero umaasa pa rin ako na babalik siya. Noong pinuntahan ko siya para sabihin na buntis ako, wala na roon ang shop niya at walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanya. Paano po kapag nagkita po uli kayo? Kung mangyayari man yun, wala namang dahilan para magalit sa kanya, di ba? Kasi hindi naman niya alam na nabuo ka. Magiging masaya po ba siya pag nakita niya ako? Tinatanong pa ba yan, anak? Siyempre naman. Sinong hindi matutuwa sa isang cute at matalinong gagaya mo? Napangiti si Conan. Nakita ang kanyang gilagid sa kanapayakap sa kanyang ina. Alam mo, anak, matulog ka na. Tara, babasahan ka ni Mommy ng story. Excited namang napatakbo si Conan papunta sa kanyang kwarto habang nakasunod si Hana. Kinabukasan, araw ng Sabado, maaga pa lang, gising na si Hana. Sa dami ng kailangan bayaran, tinanggap na rin niya ang small birthday party setup para sa isang resort venue sa Tagaytay bilang isang organizer. Mommy, may mga bata po ba doon? May makakalaro po ba ako? Kasama ni Hana ang anak niyang si Conan. Habang nagmamaneho ng kanyang kotse, napangiti siya. Oo naman, birthday party iyon ng isang batang babae. Paniguradong maraming bata doon. Pagkarating sa venue, agad siyang sinalubong ng isang staff ng resort. Ma'am Hana, nasa poolside po yung guardian ng birthday celebrant. Napahinga ng malalim si Hana. Ang lalaking makakausap niya ay hindi lamang basta guardian ng bata. Ito rin ang may-ari ng resort at ang balita niya ay kakauwi lamang nito galing sa ibang bansa. Kailangan mo lang maging professional as usual, Hana. Chill. Habang papalapit si Hana sa poolside, hindi niya alam kung bakit unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya. Mula sa likod, may nakatalikod na lalaki na kausap ang ilang crew ng resort. Matikas, may pamilyar na galaw sa kilos at pagharap ng lalaki, napatigil si Hana sa kanyang kinatatayuan. Leo? Si Leo, mas maayos na ang gupit, pero hindi nagbago ang mga mata. Ang mga matang minsang tumingin sa kanya ng may pag-aalaga at pagmamahal isang gabi ng bagyo. Hello, Hana. Hindi nakasagot si Hana. Ngunit pansin niya na hindi nagulat si Leo sa kanyang pagdating na para bang inaasahan talaga siya nito. Sinadya mo bang kunin ako bilang organizer nitong event? Paanong... Daddy! Sabay silang napalingon nang dumating ang batang babae na siyang birthday celebrant sa araw na yon. Ilang saglit naman. Mommy, binigyan po ako ng balon. Okay lang po bang makipaglaro ako sa mga bata? Bahagyang napaawang ang bibig ni Leo nang makita niya si Conan.
Parang may salamin siyang tinititigan. Mula sa mata, sa ilong, hanggang sa hugis ng mukha. Parang nakatingin lang siya sa mas batang bersyon ng kanyang sarili. Hindi ko ito inaasahan. Itong eksenang to. Pero mukhang marami tayong kailangan pag-usapan. Marahang tumango si Hana. Nakatingin pa rin sa batang babae. Oo nga. Mukhang marami nga. Napaupo si Hana sa tabi ng mesa sa poolside. Tahimik lang si Leo habang pinagmamasdan si Conan na ngayon ay masayang nakikipaglaro sa ibang bata. May lobo sa isang kamay at cotton candy sa kabila. Sinadya kong kunin ka bilang organizer nitong birthday party para magkaroon ng pagkakataong makausap ka. Pero hindi ko akalaing magkikita tayo ng ganito. Ang tono ni Leo ay kalmado, ngunit ramdam ang daming tanong sa likod ng bawat salita. Ako rin, pero ganito talaga yata ang buhay. Puno ng mga eksenang hindi mo naman sinulat, pero kailangan mong gampanan. Tumango si Leo. Ilang saglit ng katahimikan bago siya muling nagsalita. Yung batang babae kanina, hindi ko siya anak. Gusto ko lang linawin dahil mukhang kanina ka pa nababahala sa nangyayari. Napalingon si Hana at napatikhim. Pamangkin ko siya, anak ng ate ko. Pero simula nang lumipad ulit sila patungong Dubai, sa akin siya tumitira. Pero uuwi rito ang mga magulang niya ngayon at dadali na nila yung bata sa Dubai. Sanay lang siyang tawagin akong daddy. Napabuntong hininga si Hana. Ang pagkabigla ay napalitan ng kaunting paggaan ng dibdib. Salamat sa paglilinaw. Pasensya na kung medyo naguluhan ako. Natural lang. Lalo na at may dahilan naman talaga para malito ka. Alam kong marami ka ring tanong sa akin tungkol sa mga nangyari noon. Oo, marami. Pero hindi mo naman kailangan sabihin sa akin lahat. Gusto ko lang malaman kung bakit ka umalis nang walang paalam. Napahinga ng malalim si Leo. Tumingin ulit si Leo kay Conan na ngayon ay umiikot-ikot na sa isang inflatable playhouse. Ilang taon na siya? 6. Grade 1 na rin siya. Tahimik si Leo. Matagal. At kahit walang sinasabi, para bang naiintindihan niya na ang sagot sa tanong na hindi niya kailangan itanong. Wala akong kaalam-alam. Sorry. Sinubukan kong sabihin sa'yo noon. Bumalik ako sa shop mo pagkatapos ng 1 buwan. Wala ka na roon. Sabi ng mga taga roon, bigla ka raw nagsara. Tapos, nawala ka na. Napayuko si Leo. Naglaro ang daliri niya sa tasa ng kape sa harap niya. Tumira ako sa ibang bansa ng ilang taon. Nagkaproblema ako sa pamilya, sa finances. Kailangan kong umalis kaagad dito at ayusin ang mga problema ng pamilya namin. Hindi ko rin alam kung saan ako magsisimula o kung may babalikan ba ako. Natakot ako na baka ayaw mo na akong makita uli. Tahimik lamang si Hana. Hindi siya galit. Wala rin siyang luha. Ang lahat ay tila bahagi na lamang ng isang lumang pelikula na ngayon lang nila muling pinapanood. Wala akong galit sa iyo, Leo. Napatingin si Leo sa kanya para bang hindi inaasahan ang sinabi. Kung gusto mong makilala si Conan, kung gusto mong ipakilala ang sarili mo bilang tatay niya, hindi ako hahadlang. Wala akong karapatang itago sa kanya kung sino ka. Pero sana, hindi mo guguluhin ang buhay niya. Ang ibig ko lang naman sabihin, kung mawawala ka ulit, mas masasaktan na si Conan. Napaiwas ng tingin si Leo. Parang gusto niyang magsalita, pero hindi niya alam kung paano. Hindi ko alam kung handa ako. Hindi ko rin alam
kung karapat dapat pa ba ako na magpakilala. Bakit? Hindi pa naman huli ang lahat, Leo. 6 na taong gulang pa lang si Conan. At sigurado akong maiintindihan niya kung ipapaliwanag mo ng maayos. Siguro, hindi muna ngayon. May mga bagay lang akong kailangan pa rin ayusin sa sarili ko. Hindi ko kayang lumapit kay Conan na hindi ako buo. Dahil baka guluhin ko lang yung buhay niya. Hindi nakasagot si Hana, ngunit puno ng katanungan ang isip niya. Gayunpaman, hindi na siya namilit pa. Mommy, tignan mo po ako. Marunong na po ako mag-bubble blower. Natawa si Hana at napakaway sa kanyang anak. Si Leo naman ay nanatiling nakaupo. Pinagmamasdan si Conan na tila isang anghel sa buhay ni Hana. Naroon pa rin ang takot sa kanyang sarili na baka isa lamang siyang time bomb na maaring manakit sa mag-ina balang araw. Matapos ang maikling pag-uusap ni Hana at Leo, abala na si Hana sa pag-aayos ng final touches sa party setup. Nagpunta siya sa likod ng resort hall kung saan inaayos ang cake at giveaways. Samantala si Conan, hawak pa rin ang bubble blower, ay palakad-lakad sa paligid ng pool. Napunta siya sa isang shaded garden bench kung saan naroon si Leo, tahimik na umiinom ng kape. Hoy po, sir. Bati ni Conan, nakangiti habang pinupunasan ng pawis sa noo. Napatingin si Leo, napangiti rin. Hi Conan, napagod ka na kagad. Hindi pa naman po. Pero ang init po kasi. Hinahanap ko po ang mami ko. Mainit? Gusto mo ba ng juice? Tumayo si Leo at kinuha ang extra juice box mula sa cooler ng staff. Iniabot niya ito sa bata. Thank you po. Favorite ko po ito. Ilang saglit silang natahimik. Nakatingin lamang si Leo sa bata habang iniisip kung kailan ang tamang oras upang magpakilala. Si Conan naman ay tila walang kaalam-alam, abala sa pag-inom ng kanyang juice. Sabi ng mami mo, grade 1 ka na raw at laging mataas ang grades mo. Opo, palagi po ako may star. Pero hindi po nagagalit si mami kahit wala po ako noon. May classmate po ako na pag wala siyang star, pinapalo siya ng mami niya. Mabait talaga ang mami mo, no? Opo, siya po ang the best sa lahat. Napangiti si Leo. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may maliit na kirot at tuwa sa dibdib niyang magkasabay. Matalino ka nga talaga, tulad ng sabi niya. Sabi po ni mami, mana raw po ako sa... Nabitin si Conan sa pagsasalita. Parang naisip niya yung salitang daddy, pero hindi niya na itinuloy. Sa sarili ko! Bawi niya sabay tawa. Napangiti si Leo. Napansin niya ang dimple sa pisngi ni Conan na katulad din ng dimple niya. Alam mo, mukhang may superpowers ka rin. Ha? Ako po? Oo, kasi kahit hindi tayo magkakilala, parang matagal na kitang kilala. Napakunot ang noo ni Conan. Baka po nakita niyo na po ako sa picture. Baka nga, o baka naman, pareho lang tayong mahilig sa bubble blower. Napatawa si Conan sabay bugso ng maraming bula sa harapan nila. Tumawa rin si Leo sa kamarahang pinisil ang pisngi ng bata. Ang saya po kapag may kausap na matanda na hindi masyadong seryoso. Salamat Conan, ikaw rin. Ang sarap mong kausap, ang bait mong bata. Gusto niyo po bang maging friend ko? Natigil si Leo at ilang segundong napatitig kay Conan bago marahang ngumiti. Oo naman, gusto ko yun. Sige po, starting today, friends na po tayo Sa hindi kalayuan, palihim na napanood ni Hana ang eksena
habang kausap ang isang supplier. Hindi niya napigilang ngumiti kahit may bahid ng emosyon sa mga mata niya. Habang sina Leo at Conan naman ay nagbubuo ng mga bula, walang nakakaalam na sa simpleng sandali ng katahimikan at tawanan, nagsimula ng buuin ng tadhana ang isang ugnayang matagal nang naantala. Conan, matulog na tayo anak. We need to rest na. Gabi na. Gabi na, tahimik ang bahay. Kapwa pagod, sina Hana at Conan matapos ang buong araw sa resort. Nakapadyama na ang bata habang nakahiga sa kama, pero hindi pa rin mapakali. Nasa kanyang tabi si Hana. Mommy, Bulong ni Conan habang nakatitig sa kisame. Ano yon anak? yung lalaki po kanina, si Tito Leo po. Napatigil si Hana matapos mabanggit ni Conan si Leo. Pero pinanatili pa rin niyang kalmado ang kanyang tono. Oo, bakit mo naitanong? Parang ang bait-bait po niya. Tapos po, parang masarap siyang kausap. Mabait talaga yon. Pero mami, bakit po nung nakita mo siya kanina, parang napatigil ka? Parang nalungkot ka. Napabuntong hininga si Hana. Tumabi ng higa sa anak. Nakatingin din sa kisame. Kasi anak, matagal na kaming hindi nagkita. May mga alaala lang na bumalik bigla. Best friend niyo po siya? Parang ganoon na nga anak. Natahimik si Conan ng ilang sandali. Ramdam ni Hana na may iniisip pa ito. Pero mami, parang kamukha ko po siya. Ganoon ba? Paano mo naman nasabi? Opo, yung mata niya, parang sa akin. Tapos yung kilay. Tapos, kapag ngumiti siya, parang ako po. Hindi agad nakasagot si Hana. Hinaplos niya ang pisngi ng anak at pilit ngumiti. Minsan kasi anak, may mga taong nagkakataon na magkahawig lang. Pwede rin namang imagination mo lang yan. Gusto mo kasi siya, kaya siguro iniisip mong kamukha mo siya. Pero mami, okay lang po ba kung makita ko po ulit si Tito Leo? Nang marinig niya iyon, ay muling tumibok ng mas mabilis ang puso ni Hana. Pero ngumiti siya ng tapat at banayad. Kung gusto mo, walang problema. Mukhang gusto ka rin naman niyang makilala. Napangiti si Conan at tumalikod na sa higaan. Sana po, maging best friend ko siya. Tapos, kung wala po akong daddy, pwede po ba siyang maging parang daddy kahit minsan? Hindi agad sumagot si Hana. Imbes ay niyakap na lang niya ang anak niya ng mahigpit. Matulog ka na anak. Bukas na lang ulit tayo magkwentuhan. Okay po. Good night, Mommy. Good night, Conan. Tahimik na bumagsak ang gabi sa buong kwarto. Ngunit sa isip ni Hana, ang mga tanong ni Conan ay parang bulong na hindi matigil. At sa puso niya, nagsisimula na ring muling tumibok ang pag-asa at takot sa posibilidad ng mga pagbabagong darating. Mabigat ang katawan ni Hana habang naglalakad palabas ng building matapos mag-overtime. Gabi na, kumukulo na ang tiyan niya sa gutom, pero mas masakit ang pagod sa likod ng leeg niya. Wala pang dumadaang taxi. Nasa sidewalk siya, may hawak na maliit na eco bag, nang biglang kuminto sa harapan niya ang isang kotseng itim. Bumaba ang bintana. Hana, Si Sir Ronald, ang supervisor niya. Naka-unbutton ang top button ng polo at halatang may tama ng alak. Sir, anong ginagawa mo rito? Mag-isa ka ba? Pauwi ka na rin ba? opo.
Napaiwas ng tingin si Hana at tila hindi komportable sa presensya ng tingin ng kanyang boss sa kanya. Alas 9 na. Delikado na. Sumabay ka na sa akin. I'll take you home. Kaya ko na po, sir. Salamat po sa alok. Huwag ka nang maarte. Nahiya ka lang siguro sa akin. Huwag ka mag-alala. Wala naman akong balak masama eh. Concerned lang ako. Come on. Bumaba si Ronald. Hawak na ang braso ni Hana. Napaatras ang dalaga. Hindi sigurado kung sisigaw na ba siya o tatakbo. Ngunit alam na ring maaari siyang mawalan ng trabaho kapag ginawa niya yon. Hana! Isang boses ang biglang sumigaw. Mula sa kabilang kalye, may dumating na puting SUV. Huminto ito ng mabilis. Bumaba si Leo, naka-hoodie at jeans, mukhang galing sa gym o late meeting. Love, sorry I'm late. May emergency lang na nangyari sa office. Boyfriend mo siya? Ngumiti si Leo, tila nananadya. Oh, may problema po ba, sir? Napatikhim si Ronald, parang gusto pang magsalita, pero umatras din at mukhang nahiya. Wala. Akala ko lang kailangan niya ng sakay. Hindi ko alam na may susundo pala. Salamat sa concern, sir. Pero, andito na po ako. Tahimik na umalis si Ronald at agad na bumalik sa kotse. Pagkaalis nito, sakalang nakahinga ng maluwag si Hana. Grabe ka, Leo. Paano mo? Nakita kita habang dumadaan ako. Tapos nakita ko rin siya. Something felt off. Boss mo ba yun? Oo, Lagi pa siyang ganun. hindi naman. Madalas ko siyang naiiwasan. Nakaligtaan ko lang kanina. Muntik na ako doon. Buti na lang dumating ka. So, gawain niya nga yun. Tipid na ngumiti lamang si Hana. Nang biglang matahimik si Leo at tila biglang naging seryoso. Iniba ni Hana ang usapan. Seryoso? Boyfriend kunwari? Hindi ko in-expect yun ah. Pareho silang bahagyang natawa nang biglang may kung anong pumutok. Napahinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Umuga ito ng bahagya. Pareho silang napalingon. Gulong mo ba yon? Napahilot si Leo sa kanyang sentido. Ay, mukhang naplatan ako. Bumaba si Leo upang tignan ang kotse. Tahimik naman si Hana habang pinapanood siyang naglalakad pabalik sa driver's side. Bad news. Wala akong jack. Naiwan ko sa kabilang sasakyan. Akala ko kasi hindi ko nakakailanganin yun. Lumabas si Hana upang matignan din ang kalagayan. Naku, malayo pa naman ang vulcanizing area rito. Pero may kakilala ako, tatawagan ko. At parang sinadya ng pagkakataon, bigla pang bumuhos ang ulan. Yung tipong parang binuhos ang buong balde ng langit. Malalaking patak, walang pasintabi. Leo, pumasok na muna tayo sa kotse. Ang lakas ng ulan. Nagmamadali silang tumakbo papasok sa kotse. At nang nasa loob na, sabay silang natawa. Mukhang wrong timing nga talaga, no? Sino ba ang minamalas sa ating dalawa ngayong araw? Napangiti lamang si Leo at napailing. Okay ka lang ba? Napansin ni Leo na nabasa ang puting polo ni Hana, dahilan upang bumakat ang suot nitong panloob. Napaiwas siya ng tingin sa kainabot ang jacket niyang nasa likod ng kanyang upuan. Suotin mo na muna ito. Salamat. Tahimik, kulog, tanging tunog ng ulan ang maririnig. Sa loob ng sasakyan, malamig. Pero tila mas malamig ang katahimikan na bumalot sa kanilang pagitan. Parehong walang masabi. Pasensya ka na, Hana. Nastuck ka pa tuloy dito. Kasama ko. Wala yon. Hindi mo naman sinadya. Saka maya-maya, huhupa rin tong ulan. Alam mo, pareho lang to noong nastranded din ako sa isla.
7 years ago, dahil sa bagyo. Oo nga no. Malinaw pa sa isip ko ang lahat ng mga nangyari noon. Napatitig si Hana kay Leo at napangiti. Ako rin. Lahat ng yun, hindi ko nakalimutan. Saglit silang nagkatitigan dahil sa katahimikan dala ng mga salita na hindi nila magawang sabihin. Napakagat labi ang dalaga. Napatingin sa bintana. Iwas sa titig ni Leo. Leo, gusto kong makita ulit ni Conan. Ang totoo, sinabi niya na sa akin yung tungkol sa plano niya na manood ng bagong Avengers movie sa sine. Bahagyang natawa si Leo. Ako dapat nang magpapaalam sa'yo tungkol doon. Siguro masyadong excited si Conan kaya hindi nakapag-antay at sinabi na sa akin. Ganoon talagang mga bata. Napalingon si Leo kay Hana at marahang ngumiti. Hindi ka pa rin nagbabago. Ikaw pa rin ang pinakamaintindihing babae na nakilala ko. Napatitig si Leo sa kawalan habang nakangiti. Hindi ko talaga gustong umalis sa islang yun noon. Lalo na at nangako ka na magkikita pa tayo ulit. Biglang nagkasakit ang nanay ko. Kinailangan namin siyang ipagamot sa ibang bansa dahil walang gustong tumanggap sa kanya dito. Noon, nagsisimula pa lang ang negosyo ko. Walang-wala ako noon. Kahit na 3 kaming magkakapatid ang nagtatrabaho para sa pagpapagamot ni nanay, halos ikapangin pa rin namin ang lahat. Nawalan ako ng panahon para sa lahat. Pero habang nasa ibang bansa ako, walang araw na hindi ka pumasok sa isip ko. Napahinga ng malalim si Leo bago tumuloy. Mahal pa rin kita, Hana. Walang nagbago roon. Nang lumingon si Leo kay Hana, bahagya siyang natawa nang makitang nakatulog na ito. Mukhang napagod ka. Tahimik na pinanood ni Leo ang mukha ni Hana habang natutulog. Sa kabila ng pagod at pagkabasa, naaaninag pa rin niya ang payapang anyo nito. Parang wala na siyang ibang gustong gawin kundi pagmasdan si Hana, ang babaeng minsan niya nang minahal. At hanggang ngayon ay hindi pa rin nabubura sa puso't isipan niya. Ang dami ko pang gustong sabihin. Pero sana, hindi pa huli ang lahat para sa atin. Marahan niyang inayos ang jacket na nakabalot kay Hana, sabay dampi ng palad sa basang buhok nito. Napangiti siya nang makita ang bahagyang pagkunot ng noo nito sa lamig, kaya sinaraan niya ng mahigpit ang bintana at binuksan ang heater ng kotse. Kung alam mo lang kung gaano ko pinagsisihan lahat ng hindi ko nasabi sa'yo noon. Tito Leo, sino pong mas malakas? Si Iron Man ba o si Hulk? Napalingon si Hana sa mag-ama na nasa sala ngayon, naglalaro. Ito ang unang araw na bumisita si Leo sa kanila. Hindi ko masabi. Pareho naman silang malakas. Pareho rin silang matalino. Kapag nasa human form, si Hulk. Kung ganun po, ako po si Hulk. Ikaw naman po si Iron Man. Natawa na lang si Leo kay Conan sa kamarahang ginulo ang buhok nito. Ilang saglit pa ay napansin niyang nag-iisa si Hana sa kusina habang inaayos ang mga dala niyang grocery. Lumapit si Leo sa kanya. Oh, bakit nandito kayo? Tapos na ba kayong maglaro ni Conan? Gusto lang kitang tulungan. Masyado bang marami ang pinamili ko? Oo, pero maraming salamat ha. Kulang pa naman yan. Sa lahat ng taon na nawala ako sa tabi niyo. Nakaraan na yun, Leo. Mag-focus na lang tayo sa future. Ngumiti si Hana kay Leo na agad namang nagpagaan ng loob ng binata. Ako nang maglalagay ng mga ito. Baka mahulog ka pa riyan. Kinuha ni Leo ang ilang mga delata
at nilagay ito sa cupboard. Napansin din niya ang matulis na gilid nito. Halos kapantay mo lang tong cupboard. Hindi ka ba nauuntog dito? Minsan. Kung ganon, kailangan ko tong takpan ng kung ano para hindi ka mapano sa matulis na gilid. Nako, okay lang yan. Huwag ka nang mag-abala. Hana, ngayong nandito na ako, tungkulin kong gawin ang mga ganyang bagay. Hayaan mo na ako. Alam mo namang desperado akong bumawi sa'yo. Napangiti na lamang si Hana at napailing. Sige na nga, ikaw ang bahala. Mommy, tutulong din po ako. Naku, baka manggulo lang kayo rito ng Tito Leo mo. Di ba ako nan? Opo, Mommy. Tutulong po talaga kami. Natawa na lang si Hana sa mag-ama, saka hinayaan silang tulungan siya. Maya-maya pa, napagod din si Conan at bumalik sa sala upang manood ng TV. Kumusta na pala ang mama mo ngayon? Nabigla naman si Leo dahil sa tanong na yon. Akala ko, hindi mo narinig yung mga sinabi ko doon sa kotse. Narinig ko, pero hindi lahat. Pasensya na kung natulugan kita. Natawa na lamang silang pareho. Si Leo ay napatitig kay Hana. About kay mama, wala na siya. Napatigil si Hana sa kanyang ginagawa at nagulat matapos marinig iyon. Successful ang operation, pero hindi rin siya nagtagal ng 2 taon. Pero sapat na ang mga panahon na yon. Napasaya namin siya at marami kaming mga ala-alang nabuo bago siya tuluyang umalis. Pasensya na kung napatanong ako Mukhang naalala mo patuloy ng dahil sa akin. Hindi naman. Nakapag-adjust na ako ngayon. Pagkatapos mawala ni mama, pakiramdam ko, wala na akong ibang patutunguhan. Tuloy-tuloy lang ako sa pagnenegosyo. Lumago sa ibang bansa. Pero ang goal ko talaga noon ay makabawi rito at hanapin ka. Kaya ako ang kinuha mong event organizer sa birthday ng pamangkin mo? Tumango si Leo at ngumiti. Napayuko naman si Hana. Gusto niyang itago ang saya sa kanyang narinig. Ngunit hindi pa rin nakatakas mula sa paningin ni Leo ang mga matamis niyang ngiti. Alam mo, ipagluluto ko na lang kayo ng brownies ngayon. Magaling akong gumawa nun. Tinuruan ako ng mama ko. Talaga? Oh, sakto. May oven kami dito dahil nagbe-bakery naman ako paminsan-minsan. Naupo naman si Hana sa mesa at hinayaan ng si Leo ang magpaikot-ikot sa kanilang kusina. Puno iyon ng kwentuhan, tawanan at kilig na kapwa hindi nila masabi sa isa't isa. Sa mga pagkakataong iyon, walang kahit na anong problema ang gumugulo sa isipan ni Hana. Payapa lamang ang lahat, tulad ng pareho nilang gusto. Ito yung first birthday ni Conan. Ito naman, yung third birthday niya. Alam mo bang 1 taon pa lang siya? Ang bilis niya nang lumakad. Marahang natawa si Leo habang tinititigan ang mga litratong nasa photo album. Kasalukuyang natutulog na si Conan nang maisipan ni Hana na ipakita ang mga litrato ni Conan noong maliit pa ito. May litrato pa ako noong bata pa ako. At ganito talaga ang itsura ko. Oo nga, para kayong pinagbiyak na nyog. Nyog talaga? Natawa na lamang sila. Ilang sandali pa, naramdaman ni Hana ang marahang paghawak ni Leo sa kanyang kamay. Napangiti na lamang siya at hinayaan iyon. Ito naman, noong minsan kaming nagbakasyon sa Davao. Doon ako unang nakakain ng durian. Pero hindi ko masyadong nagustuhan ang lasa. Meron talagang hindi nagugustuhan ang durian. Pero yung mga pinsan ko, gustong-gusto nila yon. Hanggang durian candy lang talaga ako siguro. Naramdaman ni Hana ang bahagyang pagdikit ni Leo sa kanya. Hindi niya na napigilang matawa. Ano bang ginagawa mo? Para kang teenager na tumachansing. Napaubo si Leo
at nahihiyang napaiwas ng tingin. Si Hana naman ay natawa at napailing. Huwag mo sanang isipin na may balak akong ganun. Wala naman. Namiss lang kita. Natigilan si Hana. Naroon pa rin ang ngiting mapang-asar habang nakatitig siya kay Leo at naghihintay sa mga sasabihin nito. Pasensya na. Napangiti ang dalaga, sa kamarahang inilapit ang kanyang muka sa binata upang mabilis na halikan ang labi nito. Nagulat naman si Leo at bahagyang namula pa. Para kang teenager. Muling inilapit ni Hana ang kanyang labi at sa pagkakataong iyon, nagtagal ng ilang segundo ang kanilang paghahalikan bago siya mahigpit na niyakap ni Leo. At nagpatuloy ang kanilang pagmamabutihan habang unti-unti ring nakikilala ni Conan at Leo ang isa't isa. Mommy, Tito, dito po tayo. Matapos ang hapunan at isang maikling movie time, naupo silang tatlo sa sala. Si Conan, kahit antok na, ay todo pilit ng mga mata para lang hindi maiwan sa saya. May hawak-hawak siyang plastik na bote mula sa kusina. Napatawa si Hana. Sure ba talagang maglalaro tayo nito? Parang masyado pang bata si Conan. Tapos tayo naman, masyado nang matanda para rito. Walang bata o matanda sa laro. Sige na, para kay Conan. Tumango si Hana at umupo ng maayos sa carpet. Okay, rules. Bawal umatras. Kung ayaw mong gawin, may consequence. Ano po ang consequence? Kakanta ng nursery rhyme habang sumasayaw. Deal! Sigaw ng bata. Uminit ang tawa ng gabi habang umiikot ang bote. Tumigil ito kay Conan. Truth or dare? Dare po! Sumayaw ka ng baby shark habang umiikot. Masayang ginawa ni Conan ang challenge. Nagpalakpakan sina Hana at Leo. Paulit-ulit ang tawanan habang paikot-ikot ang bote. Nagkaroon ng dare na kumain ng kalamansi. Truth sa kung sino ang crush mo sa school. At ilang masayang kwento ng nakaraan. Hanggang sa tumigil ang bote kay Leo. Truth or dare? Nakatitig si Hana kay Leo, habang si Leo naman ay nakangiti lamang. Walang ideya sa kung ano ang paparating. Dare. Biglang nagbago ang mukha ni Hana. Hindi na pilya, hindi na biro. Tumitig siya kay Leo, tapos bahagyang tumingin kay Conan, na abalang pinapahid ang natirang juice sa labi niya. Sabihin mo na kay Conan ang totoo. Sabihin mo kung sino ka talaga sa kanya. Natahimik ang buong sala. Nawala ang ngiti ni Leo. Si Conan, bagamat medyo naguguluhan, ay napatingin sa dalawa. Tito, ano pong ibig sabihin ni Mama? Lumingon si Leo kay Hana. Sa mga mata ng dalaga, hindi galit ang naroon, kundi tapang at lakas ng loob. Huminga siya ng malalim. Conan, ako ang daddy mo. Natahimik ang bata. Napatingin ito kay Hana na hindi umiwas ng tingin. Wala siyang sinabi. Pero ang katahimikang iyon ang nagpabigat ng katotohanan. Mommy, prank po ba ito? Bahagyang natawa si Hana. Si Leo naman ay bakas ang kaba sa kanyang mukha. Hindi anak. Totoo ang sinasabi ni Tito. Daddy mo. Hindi na nag-atubili pa si Conan. Tumayo siya at agad na niyakap ng mahigpit si Leo sa leeg nito habang umiiyak. Kaya po pala magkamukha tayo. Ikaw pala ang daddy ko. Dahil doon, natawa sila at naibsan ang tensyon sa dibdib ni Leo. I'm sorry kung ngayon lang ako dumating, anak. Babawi si daddy sa inyo ni mommy.
tumango si Conan, saka muling niyakap ang kanyang ama. Nang makatulog ang bata, pagbaba ni Hana ay naabutan niya pang nag-aayos si Leo ng mga laruan ni Conan. Sandali siyang napatago sa gilid upang pagmasdan ang binata dahil sa mga ngiti nito habang pinagmamasdan ang mga picture frame ng mag-ina. Hindi ka pa ba pagod? Ako na riyan. Napalingon naman si Leo kay Hana. Nang mapalapit sa kanya ang dalaga, ay marahan niya itong sinalubong ng isang yakap. Pasensya na kung pinangunahan kita. Alam ko kasing pinipigilan mo ang sarili mo na sabihin kay Conan ang totoo. Dahil natatakot ka. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako na baka hindi ako maging mabuting ama sa kanya. Ngayon ko lang nakita na ganoon kasaya si Conan bago matulog. Hindi ko alam na may mas ililiwanag pa pala ang ngiti niya. Lahat iyon ay nakita ko nang dahil sa'yo, Leo. Dahil kilala niya na ang daddy niya. At ikaw yun. Nabatitig si Leo kay Hana sa kamarahang ngumiti. Naalala mo ba noong huling gabi mo roon sa isla? Napangiti si Hana at tumango. Oo, noong sinayaw mo ako sa dalampasigan. Napangiti si Leo saka binuksan ang kanyang cellphone. Ilang saglit pa, tumugtog ang parehong musika na tinugtog din noon habang sumasayaw sila sa dalampasigan at tila may sariling mundo. May I? Natawa naman si Hana at inabot ang kamay ni Leo. Habang nakasandal ang kanyang ulo sa dibdib ng binata at habang sumasabay sila sa marahang tunog ng musika, pinakiramdaman niya ang tibok ng dibdib nito. Marami akong bagay na pinagpapasalamat sa Diyos. Pero lately, ikaw ang laging nangunguna. Nitong mga nakaraang araw, wala kang ibang pinakita sa akin kundi ang pag-iintindi. Kahit na ako ang biglang nawala noon. Hindi ka nagtanim ng galit. Kahit na handa akong tanggapin ang lahat ng galit mo. Noong naisipan kong muling magpakita sa'yo. Hindi naman ako nagalit sa'yo kahit kailan. Noong nawala ka, alam kong may dahilan yun. At naniwala ako na babalik ka. Kaya hindi ko itinago kay Conan ang tungkol sa'yo. Ang totoo, may mga araw na natakot din ako na baka mali ang inaakala ko, na mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Pero noong nagkita ulit tayo sa resort sa Tagaytay, sobrang gumaan ang loob ko. Nasabi ko sa sarili ko na hindi ako nagkamali sa lalaking minahal ko. Kahit sa maikling panahon na nananatili ako sa isang isla, kasama ka. Marahang hinawakan ni Leo ang mukha ni Hana. Hinimay-himay ang bawat linya ng kanyang mga mata sa labi, na parang gusto niyang itatak sa puso ang bawat sandali nila. Mahal na mahal kita, Hana. Mahal na mahal din kita, Leo. Ngayon ko lang ulit to narinig. Dahil nung huling gabing sinabi ko sa iyong mahal kita, natulugan mo ako sa kotse. Natawa si Hana, pero nanatili pa rin ang tingin niya sa mga mata ni Leo. Ang mga labi nila ay nagtagpo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw at sa tugtog ng musika mula sa cellphone, nagtagpo ang kanilang mga puso sa isang mahabang halik na puno ng pangako, pag-asa, at muling pag-ibig. Lumipas ang mga araw na unti-unti nilang binubuo ang mga bagay na hindi nila nagawa noon bilang isang pamilya. Mommy, Daddy, thank you po sa pagsama sa akin sa panonood ng movie. Super nag-enjoy po ako kasi kasama ko kayo at nakita ko ang mga favorites Avengers squad ko. Karga lamang ni Leo si Conan habang si Hana ay dala ang natitira nilang bucket ng popcorn. Saan naman tayo pupunta? Gusto ko pong kumain, Mommy.
Nagugutom na po ako. Talaga? Hindi ka ba nabusog sa popcorn kanina? Natawa lamang sila kay Conan na agad namang umiling. Sige na nga, tara doon tayo sa third floor. Maraming restaurant doon. Gusto ko po ng pizza. Sagot ni Conan nang may ngiti. Pagdating nila sa third floor, nag-order sila at nag-uusap ng masaya nang biglang may lumapit na lalaki na pamilyar para kay Hana. Ang lalaking hinihiling niya na sana hindi niya na makita pang muli kahit kailan. Hana, ang tagal na kitang hindi nakita. Ang lalaki ay walang iba kundi si Mark, ang ex-boyfriend ni Hana na kahit 5 taon na silang hiwalay ay ginagambala pa rin siya sa tuwing nagkakaroon ito ng pagkakataon. Mark, nandito ka na naman ba para manggulo? Hindi naman umalis si Mark. Lumapit siya ng bahagya. Tinitigan si Leo. Ako nga pala si Mark, ex-boyfriend ni Hana. At kailangan nating mag-usap tungkol kay Conan. Napatingin si Leo nang may paghanga at galit. Anong gusto mong sabihin? Tumango si Mark at pinipilit na kontrolin ang kanyang emosyon. Alam mo, dapat iwan mo na itong babaeng to habang maaga pa. Napahinto ang lahat sa kanilang kinalalagyan. Si Conan ay napatingin mula kay Leo hanggang kay Hana. Hindi maintindihan ang biglaang tensyon. Siraulo ka ba? Tinawanan lamang ni Leo si Mark na halatang nainsulto dahil doon. Leo, huwag mo na siyang pansinin. Umalis na tayo. Leo. So, ikaw pala ang lalaking dahilan ng paghiwalay namin ni Hana noon. Nanlaki ang mga mata ni Hana dahil sa sinabi ni Mark. Tumahimik ka na, Mark! O bakit? Hindi niya ba alam na tayo pa noong nagkakilala kayo sa isla? Noong may nangyari sa inyo? Hindi niya ba alam na isa kang manloloko? Na ginagamit mo lang siya ngayon? Hindi nakapagsalita si Leo. Tinitigan niya si Hana na ngayon ay hindi makapagsalita. Totoo yun, Leo. Kami pa noong may nangyari sa inyo. Sinungaling yung babaeng yan. Kung ako sa'yo, iwan mo na rin siya habang maaga pa. Baka nga, anak ko pa yung karga mo ngayon at hindi yan sa'yo. Umalis ka na. Bahagyang nabigla si Mark sa sinabi ni Leo. Ngunit hindi kalaunan, natawa na lamang siya at napailing. Bahala ka. Basta ako, binalaan kita bilang kapwa mong lalaki. Nang makaalis si Mark, nanatili lamang na nakayuko si Hana at tahimik na umiiyak. Hindi siya makatingin kay Leo, ngunit ramdam niya ang mariin nitong titig sa kanya. Ihahatid ko na kayong pauwi. Dire-diretso lamang sila sa kotse. Nang makapasok si Conan, marahang hinawakan ni Hana ang braso ni Leo. Tila may gustong sabihin. Leo. Napahinga ng malalim ang binata. Bakas sa mga mata nito ang kaba at pag-aalinlangan. Lumayo sila sa kotse ng bahagya upang hindi marinig ni Conan ang kanilang pag-uusapan. Totoo ba? Leo, anak mo si Conan. Kahit magpa-test pa tayo. Hindi yun, Hana. Alam kong pinagtitripan niya lang tayo. At sadyang nanggugulo lang siya sa bagay na yun. Iba ang gusto kong malaman. Totoo bang kayo pa? Noong may nangyari sa atin sa isla? Napalunok ng laway si Hana. Ilang sandali bago ito napatango habang umiiyak. Napahinga ng malalim si Leo saka napasapo ang kanyang mukha. Malabo na kami. Bago pa lang ako nagbakasyon doon. Pero kahit na anong pakiusap ko, ayaw niya akong bitawan. Ayaw niya akong pakawalan dahil sa pride niya. Desperado na akong makawala sa kanya noon. Nagpunta ako sa isla para makalayo sa kanya kahit na ilang araw lang.
Tapos nakilala kita. Ano ba talaga ang intensyon mo sa akin noon? Noong nakilala kita, naisip ko na siguradong pakakawalan ako ni Mark kapag niloko ko siya. Ginamit mo ako. Kung ganun, peke ang lahat ng pinagsamahan natin 7 years ago. Hindi, Leo. Minahal kita noon. Totoo ang lahat ng pinakita ko sa'yo. Kaya umalis ako noong humupa na ang bagyo para makipaghiwalay kay Mark at ayusin ang gulong na gawa ko. Pero hindi niya pa rin ako binitawan. Ginawa niya lang noong nalaman niyang buntis ako. Napapagkit si Leo at tila hindi makapaniwala. Ngunit hindi siya nagwawala at sinikap niyang pag-isipan ng maayos ang lahat bago magbitaw ng salita. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit kailangan ko pang malaman sa ganitong paraan? Dahil natatakot ako na baka husgahan mo rin ako tulad ng lahat. Dahil lahat sila, kahit mga kaibigan ko, pamilya ko, lahat kumakampi kay Mark. Dahil ako ang nagloko. Pero walang kumampi sa akin noong mga panahon na nagiging bayolente siya kapag nag-aaway kami. Noong mga panahon na wala siyang ginawa kundi sigawan ako at gawing alila. Napalingon si Hana kay Conan na nasa loob ng kotse at nakatitig lamang sa kanila. Bakas ang lungkot sa mga mata ng bata. Alam kong mali ako, Leo. Pero hindi na naman kita pipilitin kung hindi mo ako matatanggap. Huwag kang mag-alala. Pwede mo pa rin dalawin ang anak mo. Naglakad si Hana patungo sa kotse ni Leo. Kinuha niya si Conan na hindi lubos maintindihan ang nangyayari. Saka naglakad palayo habang hawak ang kamay ng bata. Mommy, saan po tayo pupunta? Uuwi na tayo, anak. Si Daddy po. May gagawin lang daw siya. Pagkalipas ng ilang minuto, nanatili si Leo sa parking lot. Tahimik, ngunit bugbog ang isip sa mga tanong at pagsisisi. Paulit-ulit na bumabalik sa utak niya ang mga sinabi ni Hana. Ang itsura nito habang umiiyak at ang inosenteng mga titig ni Conan. Napayuko siya. Mahigpit na sinapo ang batok at napamura sa kanyang sarili. Kainis naman. Bakit hindi ko sila pinigilan na umalis? Lumakad siya palayo sa kotse. Naglakad lang ng naglakad habang pinipilit humupa ang init ng ulo. Pero sa halip na katahimikan, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likod ng haligi sa tabi ng banyo. Si Mark. Pare, grabe yung drama ni Hana kanina. Natatawang bungad ni Mark. Umiiyak sa harap ng lalaking bago niya. Kung sa bagay, sinong matinong lalaki ang maniniwala sa babaeng yun? Tumawa ang lalaki na kasama ni Mark. Di ba sabi mo nga noon, trip-trip lang yan dati. Tapos ayaw mong pakawalan kasi, well, sayang. Hindi mo naman talaga madedenay na maganda si Hana. Kahit noon, medyo nainggit din ako dito kay Mark. Nako, kung sinabi mo lang noon, di sana shinare ko sa'yo. Sharing is caring naman eh. Nagtawanan ang magkakaibigan. Ngunit sa isang iglap, dumaan si Leo mula sa likod at buong lakas na sinuntok si Mark sa panga. Tumilapon ito at natumba sa sahig. Hawak ang pisngi habang namumula ang muka. Nagulat ang lahat pati ang mga tao sa paligid. Tumahimik ang lugar. Isa ka talagang basura, Mark. Tarantado ka. Wala kang karapatang bastusin si Hana. Lalo na sa harap ng ibang tao. Mas masahol ka pa sa kahit na anong pagkakamaling nagawa niya. Unti-unting bumangon si Mark. Humawak sa ilong na ngayon ay dumudugo. Anong problema mo? Gusto mo ng gulo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Niloko ka ni Hana noon. Narinig ko. Rinig na rinig ko ang lahat. Pati ang kababuyan nyo.
kung ano man ang nagawa ni Hana noon. Dahil yon sa kahayupan mo. Sa desperasyon niyang makawala sa'yo. Nakakapanginayang na nagpadala ako sa mga salita ng sampasura na kagaya mo. Lalapit pa sana si Leo pero pinigilan na ng guard. Sa huli, matapos ang kaguluhan, nagsiuwian sila nang matalim ang mga titig sa isa't isa. Kapag lumapit ka pa sa mag-ina ko, sisiguraduhin ko na hindi lang yan ang aabutin mo. Pumasok si Leo sa kanyang kotse at walang lingon-lingon, nagmaneho siya papunta sa iisang lugar. Sa kanyang mag-ina. Sa kabilang banda, yakap pa rin ni Conan ang kanyang ina na umiiyak. Hindi rin maiwasan ng bata ang madurog para sa kanyang ina. Mommy, I'm still here po. Hindi po kita iiwan. Please, huwag ka na pong umiyak. Napayakap na lamang si Hana kay Conan. I'm sorry, anak. Dahil sa mga nagawa ko noon, naipit ka pa rito sa gulong to. I'm sorry. Ilang sandali pa, isang tunog ng pagpapark ng kotse ang pumukaw sa atensyon ng mag-ina. Agad namang umaliwalas ang mukha ni Conan nang makita niya kung sino iyon. Daddy! Napatigil si Hana sa pag-iyak nang makita ang pasa sa gilid ng labi ni Leo. Anong nangyari sa'yo? Nakipag-away ka ba? Huwag mo sabihin. Marahang umiti lamang si Leo saka napahaplos sa kanyang pisngi. Walang-wala ito. Kumpara sa lagay ng ex mo. Pati ng magaling niyang kaibigan. Nakasing gago niya. Paano ka ba kasi nagkagusto sa ganong lalaki? Bahagyang natawa si Hana at napayakap na lamang kay Leo. Doon, nagpatuloy siya sa pag-iyak na parabang isang mabigat na pasanin ang natanggal sa kanyang puso. Conan, pwede mo ba munang iwan kami ni mami mo? Doon ka muna sa kwarto mo. Tumango naman si Conan at walang angal na tumakbo papasok sa kanyang kwarto. Si Hana naman ay agad na kumuha ng kompres upang asikasuhin ang sugat ni Leo. Habang marahan niyang pinapatong ang kompres, hinawakan ni Leo ang kanyang kamay. Bakit ka nakipag-away? Tapos 3 pa pala sila. Paano kung may dalang kutsilyo mga yun? I'm sorry. Hindi mo naman kailangan mag-sorry sa akin. Nag-aalala lang ako. No, hindi lang tungkol doon. Gusto kong humingi ng tawad dahil nagpa-apekto ako sa mga salita ni Mark. Hindi kita ipinagpaliwanag ng maayos. May mga kasalanan din naman ako at totoo naman ang mga sinabi niya. Hana, Natigil si Hana dahil sa seryosong boses ni Leo. wala kang kasalanan. Hayop lang talaga yung lalaking yun. Kaya napilitan kang gawin ang lahat. Desperado ka lang na makalayo sa kanya noon. Salamat, Leo. Akala ko, pati ikaw, kinaya kong harapin ang mga panguhusga ng iba. Pero kung manggagaling sa'yo, baka hindi ko kayanin. Bahagyang napangiti si Leo, saka dahan-dahang inaplos ang pisngi ni Hana, habang nakatitig sa mga mata na puno ng luha at pagod. Saglit siyang tumigil, waring tinitimbang kung dapat ba niyang ituloy ang sasabihin. Hindi kita huhusgahan, Hana. Hindi kita iiwan. Hindi kita pababayaan. Doon na muling bumagsak ang luha ni Hana. Ngunit, luha na ito ng ginhawa ng kaunting kapanatagan pagkatapos ng mahabang panahon na puno ng takot at pangamba. Niyakap niya si Leo ng mahigpit. Halos ayaw na siyang pakawalan. Salamat. Hindi mo alam kung gaano ko kailangan marinig to. Nagtagpo ang mga mata nila at sa katahimikang iyon, malinaw ang lahat. Hindi pa nila kailangan magsalita pa. Dahan-dahang lumapit si Leo, sa kamarahang inilapat ang kanyang noo sa noo ni Hana. Sandaling nagtagal sila sa ganoong posisyon bago niya halikan ito sa labi. Buburahin natin ang lahat ng mga masasakit na alaalang dinulot
ng lalaking yun sa'yo. Hindi ko hahayaan na makalapit uli siya sa inyo. Ulang hirap na kinarga ni Leo si Hana at pinaupo sa kanyang kandungan. Hindi sila nagbitaw ng tingin at muli siyang hinalikan ng mas mariin at mas puno ng damdamin. Unti-unting naging mas maalab ang bawat haplos hanggang sa dahan-dahang tinanggal ni Leo ang mga botones ng suot ni Hana. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, marahan siyang pinigilan ng dalaga. Leo, baka makita tayo ni Conan dito. Walang problema. Agad niyang binuhat si Hana at tahimik silang nagtungo sa kabilang silid. Sa pagsara ng pinto, ang lahat ay unti-unting lumubog sa katahimikan. Pagkabukas ng pinto, marahang binaba ni Leo si Hana sa kama. Bumungad ang lamlam ng ilaw mula sa lampshade sa gilid, nagbibigay ng malumanay na liwanag sa kanilang pagitan. Okay lang ba? Tumango si Hana at bahagyang ngumiti. Nakatingin lamang siya kay Leo na ngayon ay unti-unti nang dinatanggal ang pang-itaas nitong damit. Bakit ka ganyan makatingin? Bahagyang natatawa si Leo. Mas gwapo ba ako kapag walang damit? Tumahimik ka nga. Baka marinig ka ng bata. Natawa lamang si Leo. Hindi ko alam. Pakiramdam ko kasi para akong nananaginip. Hinawakan ni Leo ang kamay ni Hana sa kamarahang bumulong. Kung gano'n, ipaparamdam ko sa'yo na hindi ka nananaginip. Napangiti na lamang si Hana at hinayaan na si Leo na ang kumontrol sa lahat, maging sa kanya. At sa gabing iyon ay wala siyang ibang inisip kundi ang kinabukasan na gusto niyang maranasan kasama ang lalaking nagbigay sa kanya ng tunay na pagmamahal at pag-unawa. Ang nangyaring iyon ang mas nagpalakas sa pundasyon ng kanilang pagsasama. Marami mang pinagdaanan pang mga problema, nalampasan naman nila iyon ng magkasama. Mommy, dito po kayo nagkakilala ni Daddy, di ba? Oo anak, matagal na panahon na rin yon. Pero parang sariwa pa ang lahat. Dito sa dalampasigan na to, isinayaw niya ako dito noon. Nakakahiya nga eh, pero sobrang saya ko noon. Lahat ng araw na ginugol ko dito kasama ang daddy mo. Parang isang fairy tale. Napalingon si Conan sa likod ng kanyang ina kung saan naroon si Leo na hindi pa napapansin ni Hana. Ngumiti ang bata dahil sa kabang pinapakita ng kanyang ama. Kung ganon, Mommy, for sure, mas magiging special po itong lugar na ito sa inyo. Anong ibig mong sabihin, anak? Bye, Mommy! Itutuloy ko lang po ang sandcastle ko. Taka namang pinanood ni Hana si Conan na pumunta sa sandcastle nito na hindi kalayuan sa kanila. Sa likod niya, tahimik si Leo, parang may inaalala, parang may binubuo sa isip. Hana, Napalingon naman si Hana sa kanya, tila nagulat pa. Nariyan ka pala, kanina ka pa ba riyan? Bakit hindi ka umiimik? hindi naman. Napansin ni Hana ang kaba sa mukha ni Leo. Bahagya siyang natawa. Anong nangyayari sa'yo? Nakakita ka ba ng multo? Natigilan lamang ang dalaga nang biglang may kunin si Leo sa kanyang bulsa at dahan-dahan itong lumuhod sa buhangin. Napatakip siya ng kanyang bibig. Saka napatingin kay Conan na nakangisi sa gilid. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng tama. Pero araw-araw kitang tinitignan at araw-araw ko ring iniisip na kung may tamang isang desisyon akong ginawa sa buong buhay ko, yun ay ang piliin kang mahalin, Hana. Naluha si Hana, hindi makakibo. Gusto kong ikaw ang kasama kong gumising sa bawat umaga, ang makatabi ko sa pagtulog, ang makakaaway ko, ang maasar ko, ang magiging ina ng pamilyang pangarap ko,
At ang matatawag kong asawa ko. Napahawak si Hana sa kanyang bibig. Pilit pinipigil ang paghikbi. Hana, mahal ko. Will you marry me? Hindi na nag-alinlangan pa si Hana. Sa kabila ng mga luhang umaagos sa kanyang pisngi, tumango siya ng paulit-ulit. Leo, oo. Pumapahig ako. Napapalakpak si Conan mula sa gilid, sabay sigaw. Yay! Ikakasal na si Mommy at Daddy! Finally! Makakatulog na si Daddy! Natawa si Hana matapos maisuot sa kanya ang singsing. Mahigpit siyang yakap ni Leo. Anong ibig sabihin ni Conan? Hindi ka makatulog? Tumango naman si Leo, tila nahihiya pa. Oh, dalanan ka ba? Natatakot ako na mabuking mo tong plano ko. Ah, talaga? Mommy, Daddy, congratulations po! Mahal ko po kayong dalawa! Maraming salamat, anak. Mahal na mahal ka rin namin ng daddy mo. Nagtawanan sila at sabay-sabay na niyakap si Conan. Sa ilalim ng mga bituin at sa himig ng alon, nagsimulang isulat ang bagong kabanata ng kanilang buhay. Hindi na bilang sugatan, kundi bilang buo. Sa paglipas ng mga taon, namuhay sina Leo at Hana ng tahimik pero masaya. Puno ng pagmamahalan, pagtutulungan, at mga anak na naging bunga ng kanilang panibagong simula. Hindi man naging madali ang lahat, napatunayan nilang sa tamang tao ang pag-ibig ay laging sapat. Lola, Lolo, tignan niyo po kami! Kaya na po namin mag-bike! Sa ilalim ng punong mangga, sa likod ng kanilang tahanan, nakaupo sa duyan sina Leo at Hana, na ngayon ay pareho ng may uban at may mga kulubot sa pisngi. Gayunpaman, kapansin-pansin na naroon pa rin ang ningning sa kanilang mga mata. Tignan mo, dati, si Conan pa ang tinuturuan mong mag-bike. Ngayon, naabutan pa natin siyang nagtuturo sa mga anak niya. Kumaway sa kanila si Conan na kasama ang kambal nitong anak. Sa kabilang banda, naroon ang kanilang pangdalawang anak na sina Corinne at ang bunsong si Aliana na malapit na ring ikasal. Epekto na siguro ng pagiging matanda, pero ito na lang ang nagbibigay saya sa akin ngayon. Palagi kong inaabangan ang araw ng linggo dahil nandito ang mga anak at apo natin. Oo nga, mahal. Sa tuwing nakikita ko silang ganito kasaya, naalala ko lahat ng pinagdaanan natin noon sa pagpapalaki sa kanila. Lalo na yung mga pagkakataon na halos panghinaan na tayo ng loob dahil akala natin hindi na natin kaya. Pero tignan mo, nakatatlong anak pa tayo. Sabay silang natawa. Marahan namang hinawakan ni Leo ang kamay ni Hana, saka hinalikan ang likod ng palad nito. Naging masaya ang buhay ko dahil sa'yo, mahal ko. Kung sakali mang ako ang mauunang lilisan sa atin dito sa mundo, gusto kong malaman mo na wala akong pagsisisi sa lahat. Para sa akin, nagawa ko ang lahat ng ikakasaya ko sa buhay na ito. Naluha naman si Hana habang pinakikinggan ang mga salitang iyon ng kanyang asawa. Marahang pinunasan ni Leo ang kanyang mga luha habang nakangiti. Tumahan ka na. Baka sabihin na naman ng mga anak natin, pinapaiyak kita. Natawa na lamang sila, saka muling bumaling sa kanilang mga apo at anak. Para sa akin, napakaganda mo pa rin hanggang ngayon. Nambola ka pa. Kumukupos na ang edad mo. Pero ang pagiging bolero mo, hindi pa rin. Huwag mong imamana yan sa mga anak at apo natin. O hindi ah. Napakaganda mo pa rin kahit sa ang anggulo tignan. Para kang isang obra na pwedeng i-display sa isang museum. Napailing na lamang si Hana, saka muling natawa.
Ngunit habang nakatitig siya sa mga mata ng kanyang asawa, alam niyang ang lahat ng sinasabi nito ay galing sa puso. Maraming salamat sa lahat, Leo. Mahal na mahal kita. At kahit na paulit-ulit akong bigyan ng pagkakataong magmahal uli, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Mahal na mahal din kita, Hana. Mula noon hanggang sa huling hininga ko. Nako, nagyayakapan ba kayo dyan? Tapos hindi nyo kami sinasama. Corinne, Aliana, tignan nyo sila mama at papa oh. Naglalambingan nang wala man lang tayo. Nagsitakbuhan naman papunta sa kanila ang kanilang mga anak. Saka pinaulanan sila ng yakap. Nako, ang natanda nyo na, ang kukulit nyo pa rin. Nagtawanan lamang sila. Ganun talaga. Mahal na mahal kasi namin kayo, mami at daddy. Walang sino man ang makakatumbas sa pagmamahal na binigay nyo sa akin. Sa aming magkakapatid, pati na rin sa mga apo nyo. Kayo ang the best at laging number 1 sa puso ko. Ay nako, mukhang namana mo nga rin sa iyong tatay ang pagiging bolero. Bolero in a good way, mommy. Tinugunan ng mag-asawa ang yakap ng kanilang mga anak habang masayang nakatitig sa isa't isa. At sa gitna ng tawanan, yakapan at init ng hapon, nagtagpo ang kanilang mga mata na puno pa rin ng pag-ibig. Isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Sa kwento ni Hana at Leo, natutunan natin na ang tunay na pagmamahal ay hindi perpekto. Dumaraan ito sa sakit, pagkalito at pagkukulang. Ngunit sa pagtanggap at pag-unawa, ito ay lalong tumitibay at nagiging tahanan kung saan ang puso ay laging makapagpapahinga. Minsan ang pag-ibig ay maaaring maging delikado, magulo at masakit. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay laging makakahanap ng paraan upang matagpuan tayo sa tamang panahon. Sa oras na tayo ay handa na itong panghawakan.